Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa mata ng isang bata, anuman ang nakikita niya sa matatanda, yun ang kanyang ginagaya. At kung minsan pa nga, nagiging hulma pa ng pamumuhay niya sa kanyang paglaki. Nagsisimula ang lahat sa pamilya, lalo na sa kanyang mga magulang. Ang isang tahanang salat sa pagmamahal ay nakaapekto ng malaki sa pananaw ng bata sa buhay. Pero paano kung sa kanyang paglaki at sa pag-iwas niya sa magulong buhay na kanyang kinamulatan, mismong kapalaran na rin ang nagdala sa kanya sa ganoon ding sitwasyon? Paano niya ito tatakasan? Mula sa isang klase ng buhay na sumubok sa kanyang katatagan, sundan natin ang kwento ng pagbangon ni Leslie sa episode natin ngayong gabing pinamagatang Mana sa Ina. Pag sinabi kong hindi ko yung bibig mo, ha? Hindi ko mo! Dahil bigim-bigin ako! Ha? Mama! Mama! Papa! Ano ka ba naman? Bakit palagi mo na lang pong sinasaktan si Mama? Ngayon tumigil eh! Ha? Ano ka ba? Pasinggan ka ba? Kasalanan mo naman din po eh! Ayaw mo tumigil sa pambababae mo! Ikaw isa ka pa! Manang-mana ka sa nanay mo! Hindi mo na Ano? Ako na lang yung saktan mo. Yan lang yung anak natin. Huwag mo nang idamay. Ako na lang yung saktan mo, ha? Ito tatanda mo, ha? Ha? Uuwi ako kung kailan ko gusto. Ha? Naintindihan mo? Ha? Umuwi ka na naman sa babae mo. Gusto mo? Ha? Ayaw mo? Doon ka na. Ayaw mo? Doon ka na. Doon ka na. Huwag mo na lang kami saktan. Mayroon ba na si Papa? Mabuti nga hindi na siya umuwi dito sa bahay natin eh. Leslie, ano yung hindi mo malilimutan tungkol sa mama mo? Yung mga pagtitiis niya po. Pagtitiis niya sa father mo, Yes po. like what? Like sa pananakit, pag-iinom ng father ko. Pag nakainom na kasi mas Oo, yun yung nagiging violent siya. nagtitrigger. Ma, dami namang almusal nito. Uuwi daw kasi ang papa mo, kaya pinaganda ko siya ng paborito niya. Ito pa, marami pa dito. Asa pa kayong uuwi sa atin yun? Ano naman? Nauuwi yun, Ma. Hoy! Mukhang sakto yung dating ko ah. Pinaganda mo ba yung paborito ko? Oh, ito! Halika na. Madami. Madami yan? Yes. O, Ito yung paborito mo. Halika, pasok ka. Kasi. Yan. Sabihin mo dyan yung gamit mo. Yan. Buka mo na dito. Ay. Yan. Ay, gutom ka na ba? Gusto mo na kumain? Ha? Delia, maganda ka nga ng kape. Eh, Manding, hindi mo ba man lang siya ipapakilala sa amin? O nga pala. Siya si Tessie. Dito na siya titira ngayon. Oo. Ayoko ng drama. Di ba ito gusto mo, Delia? Dito na ako lagi uuwi. Ayoko ng drama, ha? Ano bang tinatanga mo? Nasaan yung kape? Kilos na! Kain tayo. Papa, talaga bang wala ka ng kahihiyan? Talagang dito mo ititira yung kabit mo? Miss, ano ka ba? Ang dami nang gumagawa nito. Hindi na bago to, no? Kaya gagayahin mo rin yung kababuyan ng ibang tao. Bibig mo, ha? Nagiging machine gun yan. Gusto mo mag-ayos sa nanay mo? Kung ako sa'yo,
pumasok ka na lang. Oh, late ka na! Pumasok ka na. Leslie. Leslie, pumasok ka na. Isa! Dalawa! Pasok ka na. Tara, kain tayo. Tara. Kain tayo. Nagugutom ka na eh. Dito ka po. Yan. Baka mo na. Ano gusto mo? Ito. Ito. Ma, ilang linggo na po tayong ganito. Bakit ka po ba pumapayag? Wala naman ako magagawa. Kilala mo naman ang papa mo, hindi ba? Hindi ako po magsasabi. Ayoko nang manahimik. Anak, pwede ba? Huwag mo nang labanan ng papa mo. Huwag mo na siyang awayin. Hayaan mo na lang siya. Mama, hanggang kailan ka po ba magtitiis? Hanggang kailan ka po magpapamartir? Magpapakatanga? Mama, hanggang kailan mo po lulunukin yung pambabastos ni Papa sa inyo? Hanggat kaya ko. Hanggat kaya ng dibdib ko. Delia! Delia! Punta ka dito. Masayim yung braso ko. Sakit eh. Delia! Delia! Hindi na. Punta ka na dito. Delia! Dito ka, Delia. Ako dito. Masayim yung braso ko. Masakit eh. Naibitan niya ata ako. Dito. Ah. Yan. Dito. Konting diin pa. Ayan. Yung mo, Tessie. Sarap masahe to eh. Hindi naman pang konti eh. Ayan. Gusto mo pamasahe? Hindi. Ha? No. Pamasahe ka. Subukan mo. Delia, masahe mo nga si Tessie. Sige na, Delia. Masahe ka, ha? Sige na, para okay ka. Magaling mong masahe yan. Ah. Sige na, masahe ka na. Huwag ka na mahiya. Hindi na, okay lang. Delia, sige na, masahe mo na. Hindi na, okay lang ako. Okay lang yan. Pagkatapos mo, ulit ah. At pag gano'n na nakikita mo, how did you feel? That time, talagang sinabi ko sa sarili ko na iaalis ko si mother doon. Pero syempre, hindi ko pa po kaya that time. Yes. Pero you did not like what was happening Yes po. to your mom or how he treated your mom. Yes po, hindi. Anak, ha? Mag-aaral ka mabuti. Oo naman, Ma. Mag-aaral ako mabuti. Aalis ko tayo sa hirap. Aasenso tayo. Pasok! Pagkasama mo ako, ha? Ha? Ayokong tumitingin ka sa ibang lalaki. Bata ko yun! Pinanati ko lang naman siya. Wala akong pakialam kung kaklase mo, o kaklase mo, o kaibigan mo! Ha? Hindi manig, tama na. Wala ka na bang ibang alam gawin kundi ang manakit?
kang makailam dito, ha? Tama na. Tama na. Huwag ka nang manakit. Sinabi na huwag kang makailam! Papa, wala ka na talagang konsensya? Babae lang naman yung kaya mong saktan eh. Dahil alam mo hindi makakalaban sa'yo. Pero tatlo na kami ngayon, kayang-kaya ka na namin. Ano? Subukan mo! Ikaw na naman sa papa mo. Kita mo ang galing, oh! Dapat dito ka nagmamana, eh. Galing, ah. Nagmana ka pala sa akin ng tapang, no? Tabi! Sama kayong tatlo! Delia, salamat ah. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Kahit ang laki-laki ng kasalanan ko sa iyo, patawarin mo ako. Alam ko sobrang sakit yung ginawa namin sa iyo ni Manding. Pero wala akong magawa. Hindi ko rin gusto yung pananakit niya sa iyo. Sa atin dalawa. Kung hindi mo gusto, bakit nakikisama ka pa rin? Ewan ko ba? Tataka din ako sa sarili ko eh. Sa kabila ng pananakit niya sa akin, hindi ko siya maiwan eh. Ikaw, Delia, bakit di mo pa siya iniiwan? Sobra-sobra ang pananakit niya sa'yo. Sa katawan mo, sa puso mo, sa buong katao mo. Mahal mo pa rin ba siya? Paano mo ba mamahalin ng isang tao na lagi ka sinasaktan? Kung ganon, bakit ka pa nagtitiis? Dahil tanga ako eh. Dahil tanga ako, Tessie. Tanga tayong dalawang magmahal. Nagmamahal tayo sa isang tao. Tanga tayo. Sobrang tanga. Anak? Saan ka pupunta? Alis na po ako, Mama. Hindi ko na po kasi kinakaya yung ginagawa ni Papa eh. Araw-araw na lang po. Kung hindi po kayo yung sinasaktan niya, si Tita Tessie, alinhinan lang po kayo ginagawang punching bag. Iiwanan mo na ako. Hindi ko po kayo iiwan, Mama. Hindi ko lang po talaga masikmura si Papa. Bakit ka pa kasi pumapayag na tinatrato ka niya na parang basura? Bakit ka pumapayag na itira yung asawa at yung kabet sa isang bahay? Anak, huwag mo akong iiwan, ha? Sa'yo lang ako kumukuha ng lakas ng loob. Babalik mo ako, Mama. Tangako ko po yan. Kukunin po kita dito. Pero pinapangako ko po na hindi po ako magpapakatanga. Hindi po ako mamamalimos ng pagmamahal ng kahit kaninong lalaki.
lumayas na po rin kasi ako sa amin and nag-work ako. Kasi gusto ko nga din pong suportahan na si mother. Oo. Saan ka nagtrabaho? Sa ano po, sa isang restaurant, bar. Bali ano kasi po yun pinatanda ko yung itsura ko, yung parang nagpapamatured ako. Pahaba ako ng hair, Oo. nagli-lipstick ako ng makapal, yung maroon talaga. Kasi Oo. para hindi pa kasi din po hubog yung katawan ko. Oo. So kailangan, hindi ako nagtatali ng buhok. Aha. Kailangan kasi sobrang payat ko din po that time. Aha. So, pagpasok ko po doon, waitress. Hi, sir. Here's your change. Thank you. Just keep the change. Sa'yo na yan. Thank you, sir. Sir, salamat din po lagi kayong napapadalas dito sa bar namin. Unang kita ko pa lang sa'yo, gusto ko na laging pumunta dito eh. Kasi mabait ka and maasikaso sa mga customer. Salamat po, sir. Nagugustuhan niyo po yung trabaho ko. Leslie, Sir, Leslie, may ibibigay sana ako sa'yo. Pero, huwag mo sanang masamain. ano po yun? Ito, sir. Para sa'yo yan. Sir, ang laking pera naman po nito. Para saan po? Hindi ko pa matatanggap to. No, please take it. Okay, tulong ko na rin yun sa'yo. Di ba sabi mo nagpapadala ka sa mama mo? Salamat po. Tsaka, pwede ba Arthur na lang itawag mo sa akin? Okay. Salamat, Arthur. Sobrang bait niya, ti Edna. Ang laki niya magbigay ng tip. Kaya nga nadadagdagan yung mga pinapadala ko kay mama eh. Eh, ano naman ang kapalit? Maniniwala ka ba? Niyaya niya ako mag-dinner sa hotel. 5 stars. Natulog lang kami overnight. Walang nangyari. Talaga ba? Ano ba siya, pare? Wala man lang, ano? Wala! Hindi niya nga ako hinipuan eh. Baka bakla. Hindi. Ako, Leslie, jackpot ka dyan kapag nagkataon. Alam mo, Ate Edna, gusto ko lang sabihin to, nahulog na yung loob ko kay Arthur. Kasi, di niya ako sinasamantala eh. Siguro kung ibang lalaki yun sa bar, susulitin niya na yung binigay niya sa akin. Bakit hindi ka pa humingi ng bahay at lupa? Uy, walang ganun, Ate Edna. Hindi tayo ganun. Hindi tayo nananamantala. Mahal mo na ba? Hay nako, Leslie. Basta itong tatandaan mo. Huwag kang gagaya dyan sa nanay mo. Baka mamaya dyan gawin ka rin punching bag niyan. Ate Edna, hindi ko gagawin yun. Kaya nga nahulog yung loob ko sa kanya eh. Kasi mabait siya. O, Leslie, ikaw na bahala dito, ha? Mauna na ako. Oo, Ate Edna, ako magsasara dito. Ako bahala. Ingat ka, ha? Sabi mo kanina, may sasabihin ka? Leslie, siguro naman sa tagal natin magkasama, alam mo na yung nararamdaman ko para sa'yo. Ang alam ko, mabait ka. At ramdam ko na kahit ganito ako, nilarespeto mo ako. Ibang-iba ka sa mga lalaki dito sa bar na pumupunta. Leslie, may gusto sana akong i-propose sa'yo. Huwag ka sana mabibigla. Ano yun? Gusto kitang maging girlfriend. Pero, Pero, pero hindi kita pwedeng pakasalan, Leslie. Bawal kasi sa amin. Alam mo naman na Chinese kami, di ba? Kaya dapat Chinese rin yung mapangasawa ko. Sorry if nagulat ka, Leslie. Hindi naman kita binabastos. Hindi rin mababang tingin ko sa'yo. Leslie, ang totoo, mahal kita.
Ibibigay ko sa'yo ang lahat, Leslie. Huwag lang ang kasal. Payag ka ba? Ibibigay ko sa'yo ang lahat, Leslie. Huwag lang ang kasal. Payag ka ba? Arthur, noon pa man, minahal na kita. Tinatanggap ko yung mga kondisyon mo. Pero, isa lang yung hinihiling ko. Huwag mo akong sasaktan. Simula noon, tumigil na si Leslie sa pagwi-waitress dahil iyon din ang pakiusap ni Arthur sa kanya. Lahat ng pangangailangan ni Leslie ay binibigay ni Arthur, pinag-aral din siya nito. Pero bukod sa hindi siya kayang pakasalan ni Arthur, may isa pa itong hiniling kay Leslie. Anak? Gusto mo tayong magkaanak? Alam kong complicated kasi hindi kita mapapakasalan at hindi rin kita mapapakisamahan habang buhay. Naiintindihan kita. Alam mo, kalimutan mo na lang na sinabi ko yun. It's very ungentlemanly of me. Dahil naman ako, pasensya na, natakot lang din talaga ako. Ayokong mandamay ng ibang tao sa magiging desisyon natin. Alam mo, kung hindi lang dahil sa pamilya ko, ikaw talaga ang pakakasalan ko, Leslie. Hinding-hindi ko kayo pababayaan na magiging anak natin. Magiging responsableng tatay ako. At hinding-hindi kita sasaktan. Kahit kailan. Sobrang panghihinayang ni Leslie sa pagmamahala nila ni Arthur. Kung kailan may lalaking magmamahal sa kanya ng totoo at hindi siya sinasaktan. Hindi naman siya mapakasalan nito dahil sa Chinese tradition ng lalaki. Ano? Dito? Sa'yo ba to? Opo, dito na po ako nakatira. Anak, ang ganda naman ito. Pero, paano mo ba nabili to? Nanalo ka ba sa loto? Parang gano'n na nga, Mama. Alam mo, masaya ako para sa'yo, anak. Nung umalis ka ng bahay, doble ang dasal ko sa Panginoon para gabayan ka. Salamat, Mama. Alam, Ma, siguro nga, bigay talaga ng Diyos si Arthur sa akin. Napakalayo niya kay Papa. Mabuti na nga lang umalis ka na dun eh. Tapos na yung pagmamartir mo. Mama, gusto mo, dito ka na lang po tumira para lagi na po tayong magkasama. Ako, hindi ba nakakahiya sa asawa mo? Mama, may gusto sana po akong ipagtapat sa inyo tungkol kay Arthur. Sa mga Anak? Ako sa mga plan. Uy! Anak! Layo! Uy! Leslie! Leslie! Na mga sandaling iyon, buntis na pala si Leslie kay Arthur. Gaya ng kanilang plano. Ipinagtapat niya na rin sa ina ang totoo niyang sitwasyon na bagamat hindi sila kasal, mahal at suportado naman siya ni Arthur, pati na ang kanilang anak. Arthur ang mga niluto ko. Hindi naman po reklamador yun si Arthur, Ma. Kahit ano pong binibigay ko doon, tinatanggap lang niya. Talaga ba?
Ay, teka, sino nga daw ba yung kasama niyang pupunta dito? Hindi ko nga rin alam eh. Basta ang sabi niya lang, uwi raw siya kayo. Okay lang ba? Oo. Ayan na ata sila, anak. Arthur! Leslie. Sobrang namiss kita. Good afternoon po. Ito na naman. Ay, oo, yung kasama mo. Saan siya? Bisita ako. Okay. Hello. Arthur, sino siya? This is Felicity. Siya ang mapapangasawa ko. Sige, maghahanda muna ako ng mesa, ha? Sino siya ulit? This is Felicity. Siya ang mapapangasawa ko, Leslie. Hi, Leslie. I'm glad to meet you. Totoo nga ang lahat ng sinabi ni Arthur. Maganda ka at mabait. Ikwento mo ako sa kanya? Oo, Leslie. Alam ni Felicity lahat ng tungkol sa atin. Talaga ba? Totoo yun, Leslie. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Pumayag ako sa gusto ni Arthur kasi wala naman akong magagawa. Tsaka kung tutuusin, nauna namang maging sa'yo si Arthur. Pinili ko siyang mapangasawa. Kasi nga payag nga siya na ipagpatuloy natin ang relasyon natin kahit mag-asawa na kami. Eh, di para na rin palang yung nanay mo na pumayag na may ibang babae yung ang mister niya, di ba? Parang ikaw naman, pumayag ka na may ibang babae din ng mister mo. Di nga lang kayo kasal. Parang gano'n na rin. Parang ganun na rin po. Hala! Talaga bang sa Singapore ka natitira, anak? Anong sabi ni Arthur? Akala ko magiging madali yung buhay ko kay Arthur, Mama eh. Binibigyan niya naman sa akin lahat, alahas, pera, bahay. Pero hindi lang pala sa material na bagay sumasaya yung isang tao. Naawa ko sa anak ko eh. Hindi ko siya mabigyan ng kumpletong pamilya. Masakit pala na makita yung taong mahal mo na may kasamang iba. Di ko kaya pamahid ako kasing tapang mo. Hindi naman ako naging matapang, anak eh. Naging bulag, pipi at bingi lang ako. Kaya wag mo akong gagayahin, ha? Huwag mong ibaba ang sarili mo ng ganon. Hindi ko po gagawin yun, Mama. Pero mahal ko po si Arthur, Mama. Mahal ko rin naman ang papa mo noon eh. Pero meron akong isang bagay na natutunan sa kanya. Dapat, mahalin mo muna ang sarili mo bago ka magmahal ng ibang tao. Kung hindi magagaya ka sa akin, tanga na nagmahal sa tao na nananakit sa kanya. Pero hindi po ako sinasaktan ni Arthur, Ma. Totoong mahal niya po ako. Pero napagtanto ko lang na ayokong maging kabit lang habang buhay. Ayokong manira ng pamilya katulad ng ginawa po sa atin. Ayokong matulad sa atin yung pamilya ko.
Sa paglayo ni Leslie, hindi niya akalain na may naghihintay palang sorpresa ang kapalaran para sa kanya sa Singapore. Kadami naman kasi pinabaon ni Mama. Security check na to. Kahalungkat ng dami. Let me help you. Oh, no, sir, it's okay. I can handle this. Something stuck under your luggage. Thank you. I'm so sorry. Thank you, sir. No, it's okay. I can do this. There's another one. So embarrassing. Thank you. It's alright. You know what? Let me help you. Come on. Thank you. Okay. More. Here. Okay. Here. There you go. Thank you. Yeah, look at that. Matching. Thank you. Raymond. Leslie. Nice to meet you, Leslie. Me too. Han, sandali! Ito naman! Han! Han, so you're expecting my husband? You've got a lot of nerve. Hooking up with a married man? Have you no shame? Didn't your mother teach you how to behave like a decent woman? Or maybe she's just as trashy as you are. Please leave my mom out of this. And don't worry. I'll break up with her husband. Don't bother. I know you won't actually do it. I'm divorcing Raymond anyway. He's all yours. Nang ma-finalize ang divorce ni Raymond sa kanyang asawa, pinakasalan ni Raymond si Leslie. Pero sa kabila ng presensya ng marriage certificate at maayos nilang pagsasama, hindi pa rin nawawala ang mga pagsubok. Raymond, why are you even jealous? Arthur and I are over. The only thing connecting us is our child. I can still feel that he loves you. He is using your child to keep a hold on you. Ano ba? Raymond, Arthur is already married now. He's married to another woman. He never married me like you. I divorced my jealous wife because of you. Tell me the truth. Do you still have feelings for him? Oh, ano ba? No! I wouldn't have married you if I had feelings for him. If you don't trust me, why did you even marry me? Because you made me believe that it was over. But it's like he hasn't moved on. Like he has not moved on. What am I supposed to do? Ha? It's not your problem. It's not my problem that he hasn't moved on. I've never given you a hard time about your wife. Have I ever gotten angry when I see you two each other? Maybe you're projecting your guilt onto me. You are the guilty one! Sinabi mo, huwag kang makialam. Kapal naman ang mukha mo. That is the first and the last time that you will ever lay a hand on me again! Because if you do, I will leave you! And I will take our child with me and you will never see us again! I'm sorry. I was just lost. I should never have done this to you. I'm sorry. Please. Please forgive me, Leslie. I'm sorry. I do not want to end up like my mother. I will never let myself or my children go through the same pain. Please don't leave me. I love you and our children very much. I promise. I will never hurt you again. I'm sorry. I'm so sorry, Leslie. Arthur, pasok ka! Leslie, mabuti at nakauwi kayo.
Bakasyon lang kami ng 2 weeks, tapos babalik na rin kami ng Singapore para maayos ko yung petition yan. Yun eh, kung payag ka na doon na kami manirahan ng anak mo. Speaking of, nasaan ba si Yan? Nagbibihis, na-excite, alam na darating ka. Yan! Yan, baba ka dito, nandito na si Daddy! Daddy! Hey! Uy, Yan! Namiss mo ba si Daddy? Siyempre po! May pasalubong po ako sa inyo! Wow! Alam mo na talaga yung favorite ko! Doche! I'm say Doche! Ako din, may gift ako para sa'yo. Gift daw si Daddy! Naku! Surprise to. Close your eyes. Oh. No peeking, ha? No peeking, no cheating. Okay. Teka lang. Close your eyes. 3, 2, 1, go! Surprise! Wow, Daddy! Ganda naman nito! Wala pa po ang ganito! Kasi nga, di ba, nabanggit ko sa'yo na hindi namin hinahayaan si Yan na maglaro pa ng gadgets. Mas gusto kasi namin ni Raymond na naglalaro siya sa labas. Did you like it? Yes po! Thank you, Daddy! Wow, thank you. Wala na bawian, ha? Of course. Sa'yo yan. Okay? Only yours. Excited yan? Excited ka, ha? Yan! I bought this for you! Now we can go bike together! Raymond, let me explain. The gadget is a gift from Arthur for Yan. I know we talked about not letting them play with gadgets, but I think this time it's okay. I agreed. No problem. As long as we limit his screen time. And so you can also play outdoor activities still. He's been asking for a bike for so many months. I'm so glad I finally got it. Yes! I want both! Oh, I have not properly introduced you both. This is Arthur, Yan's dad. Pleasure to meet you. Salamat sa pagdalaw mo, Arthur. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, Leslie. Alam ko na hindi mapupunan ng pera ang mga pagkukulang ko sa'yo. Lalo na kay Yan. Pero sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang ko na yun, napalaki mo pa rin ng maayos si Yan. I'm so proud of him. Mabait siya. Matalino pa. Nakakalungkot lang na wala ako roon nang lumaki siya. Salamat sa inyong dalawa ni Raymond. Alam kong mahal na mahal niya ang anak natin. Mahal na mahal din siya ni Yan. At mahal na mahal ka rin ang anak mo. Ang laki ng pasasalamat ko sa inyong dalawa. Salamat, Arthur. Dahil kahit na may kanya-kanya na tayong pamilya, nandiyan ka pa rin para sumuporta. Maswerte kami ni Raymond kasi nakilala ka namin. Pero mas maswerte siya sa akin kasi siya ang nakatuluyan mo. Thank you. Ako ang pinakamaswerte dahil dalawa kayong dumating sa buhay ko. Naging magkaiba kami ng kapalaran ni Mama. Alam ko na kung nasaan man siya, masaya siya para sa akin.
Hindi lahat ng mga masasakit na pangyayari sa ating buhay ay dikta ng tadhana o kapalaran. Minsan, tayo na rin ang gumagawa ng mga pagkakamaling ikinapapahamak natin. Kaya habang may panahon pa, subuking baguhin ang ating buhay nang ayon sa kung ano ang tama sa tingin ng Diyos at sa ating kapwa. Hindi ba nga, mga ka-millennials ko, mga Gen Z at Gen Alphas, ang tadhana hindi basta lang hinihintay ha, kundi nililikha rin natin. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ma, kailan ka po ba kasi uuwi? Hindi ko kasi maiwan yung anak ng amo ko. Ma, parang di mo na yata kami mahal eh. Huwag kang bastos kay Mama! Aray, di ko magalayo pa ako. Ang sakit. Nanuno ka na. Anak, ano nangyayari sa'yo? Di mo na makuha ang anak mo. Akin na siya! Walang anak ko! Ibalik mo siya sa akin! Itim na Duwende, The Myrna Laison Story.